bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Binoso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Pulis na inakusahan ng rape ng isang tindera sumuko na sa NBI. Mrs. nagpakamatay dahil raw sa matinding selos. Kalahating tonelada ng Cara beef galing India na kumpiska sa Blumentritt. Karneng ibebenta hindi dumaan sa inspeksyon. Lasing na babae nagwala sa presinto ng pulis. Sa kwentanong, posisyon sa paglalabing-labing may kinalaman nga ba sa magiging kasarian ng inyong baby? At sa itimbre mo kay Tulfo, utility boy na bukod sa below minimum wage na ang sahod, kayod kalabaw sa trabaho, inireklamo ang kanyang amo. Masaklap ang naging ending ng isang simpleng away mag-asawa sa Pasay City. Nagpakamatay kasi si Mrs. dahil na-late nang uwi si Mr. at dahil sa isang masamang panaginip. Ibalita mo, Malo Echevarria. Kunting bagay lang, ba't ganun ginawa niya eh? Hindi pa rin makapaniwala si Ray Cortez sa naging ending ng pagtatalo nila ng misis na si Lenny kaninang madaling araw. Nagalit daw ang kanyang misis dahil gabi na siya nakauwi. Nagsisilos yan pag hindi agad ako nakauwi. Ganun kasi alam niya na sa panaginip daw niya, may iba daw akong babae. Pero sa katuan wala naman po. Nagkasakitan ng mag-asawa at para hindi na lumala pa ang away, nagpasya si Ray na umalis muna ng bahay. Pero pagbalik ni Ray, makalipas ng 20 minuto, nakita na lang niya ang asawa na sumusuka. Uminom pala ang ginang ng panlinis ng alahas. Di ba akalain na nandun pala yung ininom niya yung silver cleaner eh. Hindi lang pala itong unang pagkakataon na nagtangkang magpakamatay si Lenny. Nag-aaral pa kami dalawa. Pag mag-away kami, uminom talaga siya ng mga gamot. Ngayon, na-hospital nga rin yun. Nung uminom siya ng isang boteng, pangalan nito, vitamins. Inaalam pa ng mga pulis kung may foul play sa pagkamatay ni Lenny. May nakita kasi silang mga sugat at pasa sa katawan nito. Malo Echevarria, News 5. Nasa batang mga otoridad ang kilo-kilong ipinuslit na Cara beef sa Blumentritt, Maynila kagabi. Dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri, posibleng kontaminado at delikado sa kalusugan ang mga karneng ito. Ibalita mo, Dindo Flora. Aabot sa mahigit 500 kilo na imported frozen buffalo meat ang nakumpiska ng mga otoridad kaninang madaling araw sa Blumentritt, Maynila. Nasabat ang karne mula sa tindahan pag-aari ng isang Manuel Alvarez Chong Jr. ng junk training. Pinapayagan ng importer nito na mag-import tayo ng ganitong klase ng meat provided diretso ito sa isang food processor. Hindi ito pwedeng i-drop kahit sa anong point, lalong-lalo na kung i-offer for sale. Ayon sa meat inspectors, walang import permit ang mga karne na galing pa raw sa India. Babala pa ng Veterinary Inspection Board, hindi ito ligtas kainin. Posibleng kontaminado raw ang mga karne lalo't hindi ito dumaan sa kanilang pagsusuri. Hindi nga tayo sigurado kung ito ay ligtas na pagkain. So maraming klase ng sakit ang pwedeng maisalin kung ito ay hindi ligtas. Pangunahing dahilan daw kaya nangyayari ang kalakaran ito ay dahil napakamura ng buffalo meat na galing sa India. Hinahalo daw nila ito sa karning baka para lalo maki ang kanilang kita. Argay ng buffalo meat na 180 lang kada kilo kumpara sa karne ng baka na 230 per kilo. Hindi niyo alam na illegal? Hindi po. Matagal nang nagbibenta dyan? Matagal na rin po. Posibleng makansila ang import permit na may-ari ng tindahan dahil labag sa city ordinance ang pagbibenta nito. Pagbumultahin din sila ng 3 hanggang 12,000 piso. Dindo Flora, News 5. Umeksena ang isang babaeng lasing sa isang bar sa QC. Lahat na makasalubong niya kundi kagat o kalmot ang inabot. Abay, may pahabol na lait pa. Sa presinto, ganito rin ang eksena. Ibalita mo, Sel Guevara. Alam ko yan! Pero bakit nakatutok yan sa akin dang camera yan? Nakatutok ba? Galit na nagsisigaw ang babae ito nang abutan ng News 5 sa QC Station 10 kaninang madaling araw. Kinawasan ko yung temper ko! Sinasabi ko sa inyo! Sabihin niyo sa akin! Sabihin niyo sa akin! Hindi ko ba kinokontrol? Pinapatawa siya ng ganyan-ganyan na? Nagmumura si Miss X habang kinakausap ng pulis para kunan ng statement matapos mahuling ng gugulo sa Dolce Bar. Wala ka tama! Alam ko yan! Request kayo, naka-drug test yan.
Kwento ng bouncer, lasing na lasing umano ang suspect at pinagkakalmot pa ang mga taong umaawat sa kanya. Lasing na kasi yun eh. Pauwi na yun, kaya lang inaalalayan ng mga kaibigan, ayaw magpaawat. Nagalit ngayon doon sa kaibigan. O kaya yun, nagwala na. Pati nga kami, may kalmot ako eh. Yun. Pati ang babaeng ito na nakatambay lang sa labas ng bar, kinaladkad ni Miss X at sinabihan pa niya ng pangit. Sige kang pangit. Kalap niyo pangit. Maging ang pulis na rumisponde, hindi nakaligtas sa kalmot at kagat ng babae. Inabutan namin siya, nagwawala pa. Nung yung hinuli namin siya, sinipa nga ako, kinagat yung kasama ko. Dadalhin ang suspect sa Jose Reyes Medical Center para matukoy kung nakainom ba ang suspect o tumira ng droga. Kakasuhan din siya ng alarm and scandal, malicious mischief at direct assault. Sel Guevara, News 5. Sa presinto rin ang diretsyo ng isang secure na nagwala sa kanilang lugar sa Navotas. Pati mga umawat na tanod, sinalubong niya ng suntok. Ibalita mo, Carla Lim. Gulo yung ginagawa mo. Bakit ko wala ng gulo? Tanungin mo kung may gulo ko doon. Tanungin Walang tigil ang bangayan ng gwardya at ng barangay tanod sa loob ng presintong ito sa Tanza, Navotas. Inirereklamo ng tanod ang panununtok daw sa kanya ng sekyu na nagresulta sa pamumutok ng kanyang labi. Aarestuhin daw sana ng mga tanod ang gwardya dahil sa panggugulo sa kanilang lugar. Pero imbes na kumalma, mas lalo raw nagwala ang sospek. Bigla na kayo sinabi niya na pamblatter nga ako doon. Wala naman kayong ginagawa. Wala naman kayong panay na mura sa amin. Hindi itinanggi ng sikyo ang kasalanan, pero hindi raw totoong nanuntok siya, kundi naniko lang. Ayoko lang sa lahat yung hindi ko ginagawa. Sabihin nila ginawa ko. Kaya ako nanggigigil eh. Kaya sila mo nakahimas sa reyaso. Sabay amin na lasing siya at hindi raw niya pinagsisisihan ang ginawa. Mamatay man ako, nakatikim ako niyan lahat ng bisyo pero hindi ako nalulong dyan. Inom lang. Babae, yun lang. Bakla, yun lang. Sa huli, kakasuhan si Abron ng kasong alarm and scandal at direct assault. Carla Lim, News 5. Distado ang pagnanakaw ng ilang kawatan sa QC. Ang modus, patambay ang mga suspect sa isang karinderya, pero hindi kanin o ulam ang pakay, kundi ang cellphone na mga kumakain. Ibalita mo, Ryan Ang. Nabuking ang modus ng dalawang lalaki ito na nagnakaw daw ng mga cellphone sa barangay Holy Spirit sa QC. Nagpanggap na kakain sa karinderya ni Aling Julieta Erenya ang mga suspect. Paya-maya pa, dumating ang isa nilang kasabwat para umorder ng soft drink. At dahil nabaling na ang atensyon ng tendera sa order ng kawatan, tsumempo na ang isa nilang kasama para daikwatin ang mga cellphone na target nila. Paglabas ko rito, nakita ko, wala na rito itong dalawang cellphone.